Kilala niyo ba kung ano 'to, Mars? Isa 'to sa mga pagkain na pinakakinatatakutan ni Mudra Kels nung naka-high carb pa siya. Pressure cooker, pero hindi pa nakasindi yung ating apoy. Tapos, meron akong, oh, 'di ba? Ingay ng aso ko. So, meron ako ditong pork flour fat, 1 kilo na nabili namin sa SNR. So, hindi pa nakasindi yung apoy natin, ha? Ilalagay lang muna natin siya dito sa ating pressure cooker. Pero, reminder lang na nalinisan ko na siya ng asin at ng suka. Tapos, dinrain ko na yung excess na tubig at ilalagay na natin sila sa ating pressure cooker. Ilalagay na natin yung ating whole peppercorns at saka yung ating dahon ng laurel. Meron din tayo ditong green dahan, organic coconut sap vinegar, at lalagyan lang natin siya ng mga 2 tablespoons of coconut sap vinegar. Or kung wala naman, pwede naman kahit na anong suka na meron kayo. Tapos, nilagyan ko lang siya ng ating tubig and make sure lang na nakalubog yung ating mga pork flour fat. Saktong nakalubog lang, Mars. And then, isasara na natin yung ating pressure cooker at sisindihan natin sa malakas na apoy. O, di ba? Nakasara pala yung gas. Okay. So, sindihan natin sa malakas na apoy. Once pumipito-pito na yung ating pressure cooker, mag-start na tayo sa ating timer ng mga 13 minutes. After 10 to 13 minutes, pwede na natin siyang patayin. Pasingawin lang natin siya bago natin i-unlock. So make sure na wala nang singaw na lumalabas mula dito bago natin siya i-unlock. So i-check na natin. Medyo okay na siya. Tapos alisin lang natin yung mga na-stuck na whole peppercorns dun sa ating pork flour fat at ita-transfer lang natin sila dito sa ating bowl. Yan. So, sa isang separate bowl, maglalagay tayo ng ating patis. At ito ang magsisilbing pampalasa natin dun sa ating chicharong bulaklak. Hindi naman siya magiging maalat kasi wala naman tayong nilagay na asin kaninang pinakuluan natin yung ating chicharong bulaklak. So, kuha tayo na dun sa pinakuluan natin chicharon bulaklak. Tapos, isasawsaw lang natin siya dito sa ating patis. Ito ang magsisilbing flavor o pampalasa ng ating patis, ng ating chicharong bulaklak. Tapos, ide-dry ko lang siya. Ito yung magiging sikreto ko. Ide-dry ko siya sa ating oven ng nasa 120 degrees Celsius. And then for 20 minutes. Magiging optional lang to, Mars, pero highly recommended siya para ma-achieve nyo yung gusto nyo talagang crunchiness sa inyo chicharong bulaklak. Alam nyo rin ba, Mars, na isa ito sa mga sikreto para kapag finry nyo or pinrito nyo yung inyong chicharong bulaklak, hindi siya magtila-tilamsik. Ayan, so after natin na na-dry na sa oven yung ating chicharong bulaklak, nagpainit na ako sa kawali ng ating Cheddar's Green Dahan Coconut Cooking Oil. Tapos, ready to fry na itong ating mga chicharong bulaklak. Ilalagay lang natin sila sa ating frying pan. Yan, wag lang natin silang punuin dyan para maprito sila ng maayos. Yan, tapos takpan lang muna natin. Yan, so pwede tayong maglagay ng 1 to 2 tablespoons of cold water habang nagfa-fry yung ating chicharong bulaklak para mas lalong lumutong. So kapag nakita nyo na medyo nabawasan na yung bubbles niya, ibig sabihin ay
malutong na yan or crunchy na yan at pwede na natin silang hanguin or ilagay sa isang pinggan na merong yan, paper towel para ma-absorb yung kanyang excess oil. So, ready na ang ating lechon. So, ready na ang ating nanunay na? Ray nanunay na? So, ready na ang ating chicharong bulaklak.